Magkano nga ba ang pwedeng makuha mula sa SSS Funeral Benefit? By the way, kung first time mo sa channel natin at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling mag-qualify ka sa funeral benefit ng SSS, tumaas na yung pwedeng makuha. Dati kasi hanggang 40,000 pesos yung makukuha, depende sa contribution o depende sa naggastos sa funeral. Pero ngayon, pwede nang umabot ng up to 60,000 pesos. Pero, yan ay kung yung miyembro na namatay ay merong at least 36 monthly contribution sa pag-ibig. Pero wag mag-alala kung sakaling hindi naman umabot sa ganito, makakakuha ng fixed amount na 12,000 pesos. Yan ay kung nakapaghulog ng kahit isa lang o hanggang sa 35 monthly contributions sa SSS. So, ang mahalagang tanong is sino yung dapat na mag-file or mag-avail ng funeral benefits sa SSS? Linawin lang natin na ang funeral benefit at death benefit ay magkaiba pa. Yung death benefit, sa beneficiary siya makukuha, yung mga nahulog o yung pension man ng SSS is mapupunta doon sa beneficiaries niya. Pero yung funeral benefit, on top pa to o another benepisyo na pwedeng makuha kung sino man yung gumastos doon sa pagpapalibing o sa funeral or pwedeng mapunta sa legal spouse. So in this question, sagutin natin na sino yung pwedeng makakuha ng funeral benefit or sino yung pwedeng mag-file. Dito sa funeral benefit, ang priority is yung surviving legal spouse. Ibig sabihin, yung kasal o yung legal na asawa. Pero kung sakali naman na iba yung gumastos para sa funeral benefit or alinman sa mga sumusunod, katulad ng nasabi natin, hindi binayaran ng asawa yung nagastos sa pagpapalibing o di naman kaya is hindi na alam kung nasaan yung asawa nung miyembro na namatay, pwedeng sino mang tao o kamag-anak, magulang ang pwedeng mag-claim ng funeral benefit mula sa SSS. Or kung sakali naman napatay na yung asawa or single yung miyembro, basta may patunay katulad ng resibo na ginastosan nga yung funeral, sila yung pwedeng mag-claim ng SSS funeral benefit. Pero tandaan na kung sakali na lumagpas na ng 10 taon mula sa araw o buwan ng kamatayan ng miyembro, hindi na to pwedeng i-file. So linawin lang natin, halimbawa namatay ng 2023, pwede itong i-file ng hanggang 2033. 10 years simula nung buwan na namatay yung miyembro o yung pensyonado. So, paano nga ba malalaman yung pwede nating makuha? So, nasabi natin kanina na pwedeng umabot ng 60,000 pesos. At very quick lang pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga requirements at dapat tandaan dito. Unang-una, dapat meron kang online account sa SSS. Ibig sabihin, pag nag-login ka, i-click ko lang tong member, meron ka mapoprovide na user ID and password. So kung ang question nyo is paano nagkaroon ng user ID and password, binibigay ba yan ng SSS? Ang sagot dyan ay hindi. Pag meron ka ng SSS number, yung permanent, pwede ka nang mag-register sa SSS. At ginawa namin yan sa hiwalay na video kung saan pinakita namin yung detailed step-by-step guide kung paano nga ba mag-login sa my.sss o yung tinatawag na SSS portal or SSS online account. And after ko nga to sundin at makapag-register successfully, pwede na akong mag-login sa SSS. Halimbawa, dito, ang gagawin ko lang is para makapag-avail, punta tayo sa Benefits, Apply for Funeral Benefit. So, click ko to. And then, ang requirements is una, katulad ng nasabi ko, may SSS online account para nga naman magawa to. Pangalawa is dapat may nagpapakita ditong bank account number. Ano ibig sabihin nun? Kung ano man yung pera na makukuha natin mula sa SSS Funeral Benefit, ifo-forward na yung pera o i-deposit na yung pera sa bank account na nakalagay dito. So, aside sa pag-register sa SSS Online, kailangan pang mag-enroll dun sa SSS Online nga ng bank natin. At kung mapapansin nyo, dito sa account ko, hindi ako makapag-proceed. Kulang kasi to dahil nga may kulang akong bank account number. So, ang gagawin ko is dapat mag-update ako ng bank account. So, click ko tong Update Bank Account. Mapupunta ako dito sa disbursement account. So, paano nangyari yon? Dito sa services, disbursement account, enrollment module. So, dito tayo dinirect and then magdadagdag ako or mag-enroll ako ng bank account na nakikita ko dito. Halimbawa, Bank of the Philippine Islands or BPI.
Meron pa ritong iba katulad ng China Bank, Cebuana Luwilier Rural Bank at marami pang iba. So pwede nyo i-check kung yung banko nyo ba is nandito. And then, eventually, dapat magkaroon kayo ng bank account dito sa disbursement account. So mag-logout lang ako dito. So ipapakita ko lang sa inyo yung halimbawa ng bank account na meron ng disbursement account. Katulad nito, punta lang tayo sa disbursement accounts and may magpapakita na ritong bank account mismo. So hintayin ko lang na mag-load or maybe i-refresh ko lang. Dito nga, eto na. Meron akong dinagdag or in-enroll na Asia United Bank. Meron din ditong ini-enroll na pwedeng ibang wallet katulad ng GCash or Maya. At ang good news dyan, kapag nag-enroll ka ng e-wallet, katulad ng nasabi ko kanina, GCash or Maya nga, pwedeng ma-forward doon yung pera. So, pwede kayo mamili. Bangko ba, katulad ng BPI PTO, or ng e-wallet katulad nga ng GCash. Also, kung meron din kayo ng UMID ATM Pay Card mula sa SSS, ito yung valid ID na at ATM pa siya, pwede rin siyang makatanggap or pwede rin ipadala doon ng SSS yung funeral benefit, maging sa Union Bank Quick Card. So, i-make sure lang na mag-enroll ng disbursement account at pag meron nang e-wallet dito or bank account, pwede nang mag-apply ng funeral benefit katulad nito. So, sa benefits, apply ko yung funeral benefit at mula dito, ito na yung makikita natin. So, meron ng bank account dito. Ang gagawin na lang natin is yung next set of requirements. Kanina, ang sinabi ko is yung main requirements is yung SSS online account at yung disbursement bank account. Yun yung requirements para makapag-file. Pero, dun sa pag-file natin, ano naman yung mga requirements para ma-approve yung kiniklaim natin na funeral. Dito yan makikita. So, dapat proof to establish SSS membership nung deceased member. So, ano ibig sabihin nito? Kailangan nyo ng patunay na yung namatay nga is miyembro ng SSS. Ang halimbawa dyan is yung UMID ID nila o yung SSS card. Kung wala nito, tinatanggap din ng SSS yung mga form na na-issue doon sa miyembro, katulad ng E4 form, R3, basta nakalagay doon yung SSS number. Also, yung employment record ng member, o di naman kaya yung letter or certification na nakalagay doon yung tamang SSS number na na-issue din dati pa ng SSS mismo doon sa namatay na miyembro. So, yun yung una nilang kailangan. Pangalawa is proof naman na namatay na nga yung member. And of course, pag sinabing proof, dapat death certificate yan na pwedeng galing sa munisipyo or sa PSA. Pero kung sakaling may involved na outside the Philippines, halimbawa, namatay sa abroad or parehong namatay at nalibing din sa abroad at i-claim yung SSS funeral benefit, dapat merong death certificate na na-issue ng Vital Statistics Office o kung saan man namatay yung miyembro. Pwede rin yung report of death issued by the Philippine Embassy or Consulate General. Pero kung sakali naman na ang document nyo is galing sa ibang bansa, siguraduhin na meron itong English translation. Required kasi yon. Next is yung patunay naman doon sa funeral expenses. Ang alam ko, pag legal spouse ang nagpa-file ng funeral claim, hindi na nire-require itong parang resibo. Pero mas maganda na i-upload nyo na din. Pero para doon naman sa ibang tao yung nagpa-file, katulad ng nasabi natin kanina, kahit sino pwedeng mag-claim ng SSS funeral benefit basta mapatunayan lang nila na sila yung gumastos, syempre, hihinga ng patunay dyan. Katulad ng original copy of official receipt or OR. Ito yung sinasabi na resibo. Pero may mga condition dito na just in case hindi nyo mabigay yung original copy ng OR, pwede rin naman yung certified true copy ng OR or certification mula sa funeral parlor. Also, kung sakali naman na hindi nga available yung OR at hindi pa nalilibing yung deceased member, funeral service contract naman ang pwede niyang i-provide. Or kung hindi pa fully paid or fully settled yung ginastos sa funeral, pwede yung provisional receipt. Also, meron tayong tinatawag na memorial plan. Ang halimbawa nito is yung sa St. Peter. Kapag ganyan, yung isasubmit natin, ang pwede lang na mag-file or mag-claim ng SSS funeral benefit is yung kamag-anak ng namatay. Halimbawa, yung anak niya, yung parents niya, or yung legal heirs. Ito yung mga main requirements. Pero may supporting documents pa na hinihingi ang SSS. Katulad ng kung sakaling single yung namatay, mag-a-ask pa sila ng Certificate of No Marriage or CENOMAR. Pwede itong makuha sa PSA.
pwede itong online i-deliver sa inyo. Kung kasal naman, marriage certificate nung namatay na pwede makuha sa munisipyo or sa PSA. Also, kung sa abroad or member ng National Commission of Indigenous People or kung Muslim man siya, yung mga documents na appropriate para doon, yung isasubmit naman ninyo. And finally, kung sakali naman na hindi legal spouse ang magkiklaim pero kasal, dapat may notaryo na wini-waive ng legal na asawa yung pag-claim doon sa funeral benefit. Also, dapat meron ding 2 testigo or disinterested person na nagsasabi na hindi nga talaga binayaran ng asawa yung funeral expenses or posible na hindi na talaga mahanap yung legal nga na asawa. Kung sakaling patay naman ay asawa, pwede yung death certificate. So, yun yung mga requirements. And also, kapag updated na yung contact information nyo rito, halimbawa yung cellphone number at email address, pwede nang mag-proceed. Pero kung hindi pa, mahalaga na i-update to. Bakit? Kasi dito magpapadala ng email ang SSS kung ano ba yung nangyari sa application ninyo. Kung approved ba or rejected, or kung may mga kaukulang requirements na kailangan pa kayong i-provide sa kanila. Pwede nyo i-update yung contact information nyo by clicking this one, and then i-check nyo lang yung dapat i-update at ilagay dito yung email address. Pwedeng umabot ng up to 3 to 5 business days yung pagproseso nito. Depende yan kung gano'n yung kabilis i-approve or i-confirm yung changes. Meron kami ginawang hiwalay na video tungkol dyan na pwede nyong i-check para makita nyo yung actual experience din namin. So kapag okay na, i-click lang tong proceed, and then ilagay lang dito yung detalye about dun sa namatay na miyembro. Halimbawa, ito yung information. By the way, para sa amount ng funeral expenses, hindi ito lalagpas ng 60,000 pesos dapat. Kung sakaling 65,000 yung nasa resibo ninyo, still 60,000 lang yung mabibigay sa inyo. Pwede nyong basahin to para sa full information. Also, lalo kung ibang tao yung nag-claim ng funeral claim, halimbawa, based sa computation, ang nakuha nga is 60,000 pesos, pero ang nakalagay lang sa resibo ninyo is 35,000 pesos, ibig sabihin, kung ano yung nasa resibo, yun yung ibibigay sa inyo ng SSS. And kapag okay na lahat ng information, i-click na lang yung proceed at i-upload yung mga documents at hintayin ang confirmation o yung feedback ng SSS sa email ninyo. So yun yung mga detalye na dapat nyo matandaan about sa SSS funeral benefit. Tandaan na magkaiba ang funeral benefit sa death benefit sa SSS. Karagdagang benepisyo to mula sa ahensya ng gobyerno na ang changes nga is madadagdagan na yung benepisyong pwede makuha ng up to 60,000 pesos. And kung sakali na may mga updated videos kami tungkol dito sa SSS funeral benefits, ilalagay namin yan dito sa video sa baba. Pwede nyong i-check. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!